Bago natin umpisahan ang kwentong katatakutan, ay nais ko munang batiin ng bawat isa na sana ay nasa mabubuti kayong kalagayan saan man panig kayo dito sa mundo naroroon. Nais ko na ipabatid na ang kwentong matutunghayan ay hanggang mula sa totoong buhay at karanasan. Now with no further ado, let's start and be scared. Magandang umaga, tanghali o gabi po sa lahat ng mga kapwa ko listeners dito sa Pinoy Creepy Tales at sa mga bumubuo nitong channel na ito. Lalong-lalo na po sa lahat ng mga admins at narrator na si Boss Giancarlo. Nais ko din po kayong pasalamatan sa walang sawa ninyong pagbabahagi ng mga kwentong katatakutan para sa inyong mga taga-suporta at tagapakinig. Tawagin nyo na lamang po ako sa pangalang Mary Rose mula sa bayan ng Rizal. Nangyari po ang kwentong ito taong 1993 sa aming lugar. Ako noon ay kasalukuyang first year high school pa lamang. Pangalawa ako sa aming 4 na magkakapatid at tanging pagsasaka sa bukid ang hanap buhay ng aking tatay habang mananahi naman ng aking nanay. Kapag walang pasok sa eskwela ay madalas kaming sumasama sa bukid na magkakapatid. Isang araw, pagkatapos naming mag-almusal ay naggayak na kami upang pumunta sa bukid kasama ang aking nakakatandang kapatid na si Kuya Ronron at si Tatay. Habang ang dalawa pang sumunod sa akin ay maiiwan sa bahay kasama si Nanay. Habang naglalakad ay may napansin akong isang bago na itinatayong bahay pa lamang na nasa may kabilang ibayo ng bukidin na sinasaka ni Tatay. Hindi ko na lamang muna pinansin o binigyang atensyon ito dahil nakadating na kami sa kubo kung saan kami namamalagi kapag nasa bukid si Tatay at Kuya na paminsan-minsan ay tumutulong kapag sobrang naiinip na. Ako naman ay nagmamasid lang at kapag malapit na ang tanghalian ay ako ang naghahanda ng kanilang kakainin. Habang nakaupo sa loob ng kubo at nakatanaw sa labas, ay napadako muli ang paningin ko sa ginagawang bahay. May mga lalaki na gumagawa at isang may edad na lalaki ang nagmamando sa mga manggagawa. Meron din akong nakita na isang babae na may edad na din ang abala naman sa paglilinis o pagwawali sa paligid ng itinatayong bahay. Pero ang napagtuunan ko ng pansin ay ang babaeng halos kaedad ko lamang yata. Manaka-naka itong tumutulong sa babaeng nagwawalis at paminsan-minsan ay inililibot din ang paningin sa kabuuan ng bukirin. Maputi ito, mahaba at itim na itim ang buhok, pero hindi ko maaninag ng husto ang mukha dahil nasa kabilang dako ito ng kubo na kinauupuan ko nung mga sandaling iyon. Pagsapit ng 12:00 ay agad na din akong naghanda ng mga plato at pagkain na ipinabaon sa amin ni Nanay at pagkatapos ay tinawag ko na si Tatay at ang kuya ko. Pagkatapos maglinis ng kamay at magdasal ay agad na kaming kumain 3 ng tahimik. Tuloy lang sa pagnguya ng mga kinakain namin nang bigla kaming magkatingin ng 3 dahil may nagsalitang lalaki na nagtatao po sa labas ng aming kubo. Agad naman tumayo si Tatay at lumabas. Ako po ay likas na usisera kaya naman nakisilip ako sa bintana ng aming kubo at nakita na yung lalaking may edad na nagmamando sa mga manggagawa ang nasa tapat kasama ang babae na sa palagay ko ay asawa nito. Nagdala lang kami ng pagkain. Nakangiting tugon ng lalaki na nagpakilalang si Mang Nestor. Nako, salamat at dagabala pa kayo. Gusto nyo bang makisabay sa amin ng tanghalian? Alok naman ni Tatay. Ay, hindi na. Nagabot lang kami ng pagkain at naiwan kasi ang mga gumagawa sa bahay namin. Pagtanggi naman nung babae na kalaunan ay nagpakilalang si Aling Tessa na asawa ni Mang Nestor. Ganun ba? O sige, salamat nga pala. Sambit ni Tatay at agad din naman nagpaalam ang dalawa at naglakad na pabalik sa kabilang dako ng bukid.
Pagbalik ni tatay sa loob ng kubo ay umupo na din ulit ako habang si kuya naman ay tuloy pa din sa pagkain. Pagkalagay ni tatay ng pagkain sa lamesang gawa sa kawayan ay medyo natakam pa ako dahil ito ay dinuguan. Pero dahil sa nakakain na ako ay hindi ko na nakuhang tumikim pa nito at halos mapanganga na lamang ang aking bibig dahil naubos ni tatay mag-isa ang ibinigay na pagkain sa amin. Sobrang sarap daw kasi nito at hindi maalat o malansa. Katulad ng iba niyang natitikman na kung miminsan ay malalasahan mo pa din ang lansa o di kaya naman ay may hindi kaaya-ayang lasa na parang hindi naluto ng maigi. Pagkatapos naming kumain ay nagpahinga lang kami saglit at agad din namang bumalik sina tatay at kuya sa bukid para magsaka. Ako naman ay nagligpit ng aming mga pinagkainan at nagwalis-walis sa labas saglit. Dahil sa katirikan ng araw ng mga oras na yun ay pumasok na kaagad ako sa kubo at nagpahinga. Nang mainip ay umidlip muna ako saglit at napadilat na lang ako ng mga mata nang tinatapik na ako nila tatay at kuya para umuwi. Pagtingin ko sa paligid ay halos papalubog na ang araw at medyo lumalamig na din ang simoy ng hangin. Agad na akong tumayo at dinala ang mga gamit namin. Pagka-uwi sa bahay ay sinalubong kami ng dalawa kong kapatid at si nanay naman ay nakadungaw sa garahe ng aming bahay. Pagkapasok namin sa loob ng bahay ay tumungo kaagad ako sa kusina para tumulong kay nanay sa paghahanda sa aming hapunan. Nakapagsaing na ako at nakapaglatag na ng mga pinggan, baso, kutsara at tinidor nang magbukas-bukas ako ng mga kaldero dahil bigla kong naisip na hindi nagayat ng mga gulay o nagluto man lamang si nanay. Nang wala akong makitang laman sa mga kaldero at kawali, ay tsaka ko lamang napansin na may nakatakip na mga plato sa aming lamesa. Pagsipat ko dito ay yung inulam namin kanina nila tatay at kuya sa bukid at may isa pang ulam na inihaw na isda. Naisip ko na baka kanina pa nakapag-ihaw si nanay para wala na siyang gagawin. Pagkatapos kong maghain ay tinawag ko na sila upang makakain na kami ng hapunan. Agad din namang nagsipuntahan ang aking mga kapatid pati na din sina tatay at nanay at naghugas ng mga kamay. Pagkaupo sa lamesa ay nagdasal at nagpasalamat muna kami sa grasya at biyayang nasa hapagkainan namin ng oras na yun. Pagkatapos ay agad na din kaming kumain. Masaya kaming kumakain habang may halo pang kwentuhan at tawanan kung ano ang mga nangyari sa amin ngayong araw. Kumbaga, banding namin at sa ganung paraan lang ay sobrang masaya na kaming buong pamilya. Siya nga pala, may nagbigay ng ulam kanina sa kubo kanina. Yung mag-asawa na nakabili ng lupa sa kabilang parte ng sakahan. Sambit ni tatay. Kaso, naubos ko na kasi sobrang sarap eh. Dugtong pa ni tatay na natatawa. Naku, ikaw talagang lalaki ka. Siya nga pala, yang ihaw, bigay yan sa atin ng kumpare mong si Orlan. Sagot naman ni nanay sa kanya. May sobra daw kasi sa mga naibenta niya kanina kaya inihaw na lang niya at yang isa nga ay ibinigay dito sa atin. Dugtong pa ulit ni nanay. Yung inihaw na isda ay tilapia lamang at medyo may kalakihan pero si tatay na din ang tumira dito dahil mabibitin lang kaming lahat kapag naghati-hati pa kami. Total naman ay madami pa namang ulam na natira at sobra-sobra pa nga iyon para sa amin kung tutuusin. Matapos namin kumain at magligpit ay agad na din kaming mga nagtungo sa aming kwarto upang magsitulog. Dahil sa linggo ay kasama ulit kami ni tatay bukas kaya kaming dalawa ni kuya ay maagang natulog. Pasado 8:00 pa lamang ay nakatulog na kaming lahat at nagising maagang maaga din kinabukasan ng linggo. Makalipas ang ilang araw ay halos ilang araw ay patuloy pa din sa pagsasaka si tatay sa bukid. Hindi naman kalakihan iyong lupa kaya kinakaya niya kapag may pasok kami sa eskwelahan. Kwento niya na kilala na daw niya ang pamilya na bagong lipat
at halos araw-araw daw ay dinadalhan siya ng mga ulam o pagkain. Nakilala at naging matalik na kaibigan ko na din ang anak nila na si Maylin, na kaedadan ko lamang. Transferee pero magkaiba kami ng section dahil sa nahul siya ng pasok sa amin. Pero nagbago ang lahat isang gabi nang may mangyaring masama kay tatay na ikinabahala naming buong pamilya. Pagka-uwi ko isang hapon galing eskwelahan, ay dumadaing ng sakit ng tiyan si tatay at namamawis ng sobrang lamig ang kanyang buong katawan. Doon ko lang din napansin na unti-unting namamayat si tatay at halos nangingitim ang ilalim ng kanyang mga mata. Sabi ni nanay ay panay daw ang pagsusuka nito at kapag kumakain ay palagi nitong isinusuka ang lahat. At kung minsan ay halos puro laway na lamang dahil sa lahat ng nasa sikmura niya ay iniluluwa niya. Pagsapit ng dilim ay bumubuti na ang kalagayan ni tatay na kahit papaano ay tumigil ang sakit ng kanyang tiyan at ang kanyang pagsusuka. Nakahiga na kaming magkakapatid pero pabiling-biling ako sa higaan dahil sa pakiramdam ko ay napakainit kahit na nakabukas naman ang aming bintana. Katabi ko yung dalawa kong kapatid nang makarinig ako ng tunog ng tuko. Hindi iisa pero parang napakadami at tila ba nasa labas lamang ng aming bahay. Nalabis kong ipinagtataka dahil sa tinagal-tagal ko doon na nakatira at doon na ako lumaki ay hindi naman nagkakaroon ng tuko doon sa amin sa gabi. Tanging mga kulisap lamang ang naririnig namin o kung miminsan nga ay may palaka pa. Binaliwala ko na lamang at paggising ko kinabukasan ay nakita ko si nanay na nasa lamesa at malungkot na nakaupo. Napag-alaman ko na hindi pala nagpuntang bukid si tatay ng araw na yun dahil masama na naman ang pakiramdam at nakakulong lamang sa loob ng kanilang kwarto. Ilang araw at gabi pa ang lumipas ay mas lalong lumala ang kalagayan ni tatay na halos hindi na naliligo, hindi lumalabas ng kwarto kapag umaga o may araw pa. Hindi kumakain ng mga nilulutong pagkain ni nanay pero lagi itong nakakaramdam ng gutom. At kapag sasapit ang dilim ay katakatakang bumubuti palagi ang lagay nito na minsan nga ay masigla pa na tila ba walang nangyari sa kanya. Isang umaga, hindi kami nakapasok sa eskwelahan dahil may nakausap si nanay na tagalugar lang din namin na mas mabuti daw na ipaalbularyo namin si tatay at baka kung ano na ang nangyayari sa kanya. Ang iba naman ay sinasabing sa ospital dalhin baka may sakit na ito at para na din maagapan at hindi na tuluyang lumala pa ang kanyang sitwasyon. Dahil sa may malapit lang na albularyo o manggagamot sa aming bayan, ay pinuntahan ito ni nanay upang patignan si tatay. Kami ang nagbantay sa bahay dahil baka mamaya ay kung ano ang mangyari kapag mag-isa lamang si tatay na ikinakatakot naming mangyari. Pagdating ni nanay at ng manggagamot sa aming bahay ay agad itong napapalatak at sinabing may nangyanggaw kay tatay. Ang yanggaw po ay isang uri ng panghahawa ng mga aswang sa ating mga tao. Pumasok ang albularyo sa kwarto nila tatay at pagkakita pa lamang nito ay sinabi niya na idinaan ito sa laway at pagkain ng panghahawa kay tatay. Isa lamang ang pumasok sa isipan ko ng mga sandaling iyon, kundi sila Mang Nestor at Aling Tessa dahil sila ang madalas na nag-aabot ng pagkain kay tatay nitong mga nakaraang araw. May namuuding galit sa utak ko para sa matalik kong kaibigan na si Maylin dahil hindi ko lubos akalain na ganun ang gagawin nila sa aking tatay. Hindi naging madali ang gamutan kay tatay at inabot ito ng halos mahigit 1 linggo bago nagamot at tatanggal ang sisiw sa kanyang tiyan na nagsisimula ng mabuhay at lumaki. Kitang-kita naming pamilya ang isinuka ni tatay na napakalapot na laway at halos nababalutan nito ang sisiw na kulay itim. Pagkasuka ni tatay dito ay agad itong kinulong ng albularyo sa isang lagayan dahil maaari daw itong lumipat sa ibang katawan.
dinasalan ng lengguwaheng hindi ko o hindi namin maintindihan at pagkatingin ay wala ng buhay ang sisiw na kulay itim. Inaway ko din si Maylin at pinagbintangan sa ginawa nila sa aking tatay na ikinabigla at ikinaiyak nito. Sinabi ko sa kanya na simula nung araw na yon ay hindi na kami magkaibigan at ipagsasabi ko sa lugar namin na aswang ang pamilya nila. Matapos may suka ni tatay ang sisiw, ay bumalik pa din ang albularyo sa aming bahay para dasalan o orasyonan si tatay. Madami din siyang ibinili ng mga hindi pwedeng gawin ni tatay hanggat hindi pa ito lubusang nakakabawi sa nangyari sa kanya. Katulad ng bawal kumain ng hilaw na karne, bawal lumabas ng gabi, at kailangan nasa loob na ng bahay pagpapalubog na ang araw. Kailangang maligo ng merong mga dahon na ibinigay ng albularyo at iba't ibang kulay ng mga bato, pati na din na may kahalong asin at kalamansi ang kanyang ipampapaligo. Pero bago umalis ang albularyo, ay may sinabi ito na nagpayanig sa buong katawan ko. Malapit ang taong nangyanggaw kay tatay at halos katabi lang ng aming bahay. Kapag may nagpunta o bumisita daw kay tatay, ay huwag na huwag itong papapasukin sa loob ng bahay at ipakita ang patay na sisiw para malaman nito na alam namin na siya ang aswang na nanghawa kay tatay at hindi na ito magpapakita pang muli sa pamilya namin. Isang umaga ay may kumakatok sa aming pintuan habang kami ay mga nag-aalmusal. Yung usapan naming pamilya ay natigil dahil sa pagkatok na iyon. Si nanay ang tumayo at dinala ang lalagyan kung saan nakalagay ang patay na sisiw na pinausukan pa ng albularyo. Pagkabukas ng aming pinto ay halos panawan ako ng ulirat dahil sa bumungad sa aming lahat. Hindi ito sina Mang Nestor, Aling Tessa at Maylin na pinagbintangan ko kundi ang kumpare ni tatay na si Tio Orlan ang nasa aming pintuan. Hinahanap nito si tatay at gusto daw kamustahin. Pero hindi sumagot si nanay at ang tanging naging tugon lamang niya ay binuksan ang lalagyan at ipinakita ang patay na kulay itim at walang buhay na sisiw. Pagkakita ni Manong Orlan ay para itong nataranta at namutla ang kanyang buong pagmumukha na agad ding nagpaalam sa amin na sinabing pasensya na daw sa abala. Gumaling ang aking tatay at nakabawi sa mga nangyari sa kanya at humingi kami ng paumanhin sa pambibintang na ginawa ko kay Maylin at sa kanyang buong pamilya. Laking pasasalamat ko kasi pinatawad ako nito at natawa pa nga sa akin na sa ginanda-ganda daw niyang iyon ay mapagkakamalan pa pala siyang isang aswang. Hanggang ngayon ay matalik pa din po kaming magkaibigan at kasama ko po siya habang binubuo ang kwento at karanasan naming ito. Friend, sorry sa pambibintang ko dati. Nadala lang ako ng labis na emosyon. Sorry ulit hane. Maraming salamat po sa lahat ng bumubuo nitong Pinoy Creepy Tales at sa paglalathala nitong aking kwento. Sana po mas madami pa kayong mapasaya ng mga tagapakinig dito at hanggang dito na lamang po. Muli, ako po si Mary Rose mula sa bayan ng Rizal at pagpalain po sana tayong lahat ng may likha. Maraming salamat sa mga nakikinig at makikinig pa lamang. Nakalagay sa description box ang email kung saan pwede kayong magpadala ng mga nakakatakot na karanasan at kababalaghan. Huwag po natin kalimutan mag-subscribe, i-share at i-like ang video. Comment down below para sa mga shoutouts sa next video. Until next time everyone, happy creepy tales!